Good afternoon and welcome to the podcast brought to you by the Philippine Pediatric Society NCR Cluster 5. Ako po si Dr. Martini Ventura, ang Cluster Head. Kasama ko po ngayong hapon na ito ang mga officers ng aming cluster. Good afternoon, I'm Dr. Arlene Rodriguez Encarnacion, representing the towns of Halahala, Pililia, Tanay, Baras, Cardona, Morong, and Teresa. Good afternoon, I'm Dr. Rosario Ordonez. I represent Marikina and Lower Antipolo. Good afternoon, I'm Arlene Villanueva, representing Montalban and San Mateo. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Argel Arsical. I'm representing the areas of Cainta, Angono, Taytay, and Upper Antipolo. Good afternoon, I'm Narlene Rosaria from Marikina, and I'm the Cluster Secretary. So, welcome again to another podcast. Ano nga bang topic natin ngayong araw na ito, Dr. Arlene? Yung isa sa mga common symptoms na dahilan na dinadala sa atin yung mga pasyente sa klinik, ang sipon. Okay, sa usapang sipon tayo ngayong hapon na ito. Okay. So it's madalas na nagiging problem kasi yung sipon, kaya dinadala sa isipan natin na i-discuss siya kung ano ba talaga to, normal ba to, ano yung dapat bantayan natin sa mga may sipon. So first, i-discuss muna natin ano ba talaga yung sipon para malinaw sa lahat ng mga parents and caregivers kung ano tong sipon na to. Dr. Argel, yes. Ito. Salamat, Dr. Arlene. So, ang common colds or tinatawag nating pangkaraniwang sipon ay isang panandalian at kusang gumagaling na infeksyon na nilalarawan sa pamamagitan ng pagbahing, pagsikip ng ilong, at malabnaw na sipon, namamagang lalamunan, ubo, mababang antas ng lagnat, sakit ng ulo at karamdaman. Minsan ay may kasama itong pagkawala ng ganang kumain o panlasa. At ang karaniwang cause ay usually viral. Karaniwang hindi nangangailangan ng pagbibigay ng antibiotics. At ito ay usually tumatagal ng 7 araw hanggang 10 araw. So, nabanggit nyo na nagbabara, no? Na may makate, so may other symptoms. Pero, maganda rin na i-discuss natin yung different causes ng sipon. So, hindi siya pare-pareho, hindi one size fits all, lahat yan sipon. So, alamin natin kung ano yung mga common causes ng sipon. Dr. Rio. Okay, ang pinaka-common cause ng sipon ay virus po. So, kadalasan ay may clear o yellowish na sipon at pwedeng may kasamang ubo o kung minsan may mababang lagnat. At sabi nga ni Dr. Argel, ito ay tumatagal ng 7 hanggang 10 araw. Okay, pwedeng medyo matamlay yung bata, ngunit kumakain naman, no? At ito ay sinasabing self-limiting, ibig sabihin, kusang nawawala ang common colds, itong sipon, at kahit ni bibigyan ng gamot, ay kusang nawawala sa 7 hanggang 10 araw. Okay, so, karaniwan ito sa mga bata, usually sa school, sa mga daycare, at mga 8 hanggang 10 beses sa isang taon ng sipon sa isang bata ay normal lang po. So, ito yung mga naglalaro na bata na may sipon. No? How about yung other causes na kinatatakutan din natin? Dr. Power, Arlene. Yung tinatawag naman nating bacterial cause ng sipon, pag inisip natin, ito yung lumalang viral na sipon. So, kung ang virus na cause ng sipon tumatagal ng 7 hanggang 10 araw, ang bacteria naman na cause ng sipon ay tumatagal ng mahigit sa 10 araw. Tapos karaniwan nabibigyan sila ng mga antibiotiko. Pero ang antibiotics ay lagi binibigay ng pediatrician, ng doktor, at hindi binibigay ng magulang o nanay o tatay ang nagpe-prescribe. Ang karaniwan din, maoobserbahan natin, ang klase ng sipon ay medyo may amoy, yung kulay, pwedeng nagiging kulay berde na rin. Yung sa pagtaas ng lagnat, nakikita rin natin, mataas sa 39, kaya nabibigyan din lagi sila ng paracetamol kung mayroong lagnat. Doon sa mga bata na nakakapagsabi na kung ano ang masakit sa kanila, pwede nilang rin i-complain na masakit ang noo nila kasi nga, yung sipon na hindi makalabas. So, yung sa mga mas bata naman na edad na hindi pa nagsasalita,
pwedeng ang ma-observe natin, sobrang irritable sila kasi may masakit sa kanila. So parang naglalaro pa na may sipon, whereas yung sa'yo parang may amoy na, tumatamlay, mas matanda, mataas ang lagnat. Tapos parang nagsimula lang sa konting sipon na lumalala. Tapos bacterial. No? So usually yung signs. Pero may mga ibang causes pa ng sipon. Yeah. Dr. Norilyn. Yeah. Ang isa sa mga karaniwang sanhi pa ng sipon ay sinasabi nating allergy. Hindi ito infection. So, ang tawag natin dito is allergic rhinitis. Ano ito? Usually, ang sipon nito ay parang tubig o kuminsan sinasabi din ng mga magulang na kulay puti. Pero pag tinanong mo, sasabihin mo, malinaw po ba? So, yun. Clear ang sipon na ito at ito ay matagal na sipon. Madalas na wala itong lagnat, paminsan-minsan may kasamang pag-ubo at merong pangangati ng ilong, mata o lalamunan. Para ring inuubo siya tuwing umaga o kapag malamig. Sasabihin ng nanay, tuwing magigising po, parang uubo-ubo na siya. Meron usually na family history ng hika, asthma, or any form of allergy din. At ito ay natitrigger ng mga allergens katulad ng alikabok, pollen, at mga balahibo ng hayop o kahit anong mga masangsang na naaamoy nila. So, mas matagal yung sa allergy. Oo. Tapos parang merong mga triggers, may nangyayari na nagkakos nung sipon. Kailangan tanungin mo, meron po ba kayong alagang mga hayop? Meron po ba siyang mga laruan, lalo na ang mga stuffed toy na kadalasan ay yakap-yakap ng bata, lalo na sa pagtulog nila. Kaya kadalasan sasabihin ng nanay sa inyo na tuwing umaga po, pagising na lang, ay parang makating-makati ang kanyang lalamunan. Parang may pattern. Ano? Yes. Parang mas madalas siguro yung type of sipon na allergic rhinitis compared to the bacterial and the viral. Although 8 to 10 nga daw times per year common colds. I wanted to add also na because of yung weather natin ngayon, yung climate changes, you also have to ask yung history about kakaulan lang ba? Kaka-typhoon lang ba? Hindi ba? Mas marami yung children na nagkakasipon during this time, especially those who have allergies. So, alam natin, may idea na tayo kung ano yung sipon, anong cause nito, no? Kung allergy, viral or bacterial. Kung nasa bahay sila, ano naman yung mabibigay nating tips sa kanila in managing colds at home, Dr. Martini? Dapat patuloy pa rin ang pagpapainom ng fluids, no? Katulad ng tubig, gatas, kung nagagatas pa sila, no? Increase oral fluids. Minsan sinasabi natin, if you could prepare more soup-based foods, no? Kasi nakakatulong rin po yun sa mga bata. Pangalawa, pwede maglinis ng ilong ng bata. Yung pala, nagkakaroon ng bara, kaya mas hirap siyang huminga. We can use saline drops. Okay. Or even sa mga babies, you have your suction, yung nasal aspirator, no? So, kasi you have to make sure na maganda ang paghinga nila. At encounter nyo na ba yung mga magulang na naggumagamit ng parang steamer, no? Or syempre may humidifier na tayo when we came from COVID, diba? So that's also a good appliance to have as well. Pero kung wala nun, meron mga alternatives. Would you like to share yung tungkol dun sa steam? This is steam. Nung araw, sinasabi ng mga magulang po pwedeng nagpapakulo sila ng tubig, inilalagay sa isang palangganita. Although, meron naman sasabihin, talagang nilalagay po nila yon sa mga takore. Kasi yung takore, oras na mag-boil na sila, so lalabas na yung steam. So either nalagyan nila yon ng asin,
o kahit na anong pwedeng pampalambot ng mga bara-bara sa loob. Pero kadalasan po, ang nasasabi nila, asin lang ang inilalagay nila. Ipapakuluin nila ang tubig at oras na kumulo na ito, ipapalanghap nila yung mismong steam dun sa bata. Pero sinasabi po namin, huwag niyo pong ididiretso yung mukha ng bata kung hindi masusunog ito. Kaya ang ginagawa po nila, kukuha sila ng either anything na parang nagro-rolyo sila ng matigas na papel at itatapat sa ilong ng bata para yun ang lalanghapin ng bata at magbibigay ng relief para yung mga namumuo dun sa loob lumambot at makalabas ang sipon. Pero meron na rin ngayon yung mga nasal spray na ginagamit, no? Over the counter na naman siya. Spray. Para mas madali. Yes. Siyempre ngayon nag-evolve na, no? Convenience ng ating mga parents. Yes. For gadget actually yun diba? Yun. So, ingat lang po sa paggamit ng steam or suog kasi it's prone sa magkaroon ng burns yung mga bata. So, how about over-the-counter medications? What can you say about it? Pwede na ba silang bumili? Basta-basta ng gamot? Halimbawa, infant, mga babies, bagong panganak. Kayo, Dr. So, ina-advise ko talaga na, lalo na pagbata, less than 6 months, punta na lang ng pedya. Tapos, di ba napanggit na rin natin na usual cause ng sipon ay allergy, virus, o bacteria. Ang mga parents, dapat aware din sila kasi, di ba, meron tayong mga nasal spray, nag-spray sila, tapos punta sa'yo, hindi po nawawala, tapos may amoy na. Dapat ino-observe din natin yung loob ng ilong kasi pinaka-common din, hindi naman pinaka-common, usual cause ng may amoy na sipon, foreign body. Minsan, sipon, di ba, sipon sila ng sipon, tapos mabaho na. So, akala din, bacteria lang yung cause ng sipon niya. Pala may pinasok na. So, kaya dapat lagi consult sa doktor kung yung mga remedy ay hindi naman nag-resolve yung symptoms ng bata. Punta sa doktor para makasigurado. Kasi kung foreign body yun, syempre, kailangan ng ENT consult to remove the foreign body. Right, no? Kasi yun yung most common cause ng unilateral foul smelling discharge. No? Yung may nilalagay po sa ilong. Thank you for pointing that out. And ano po ba ang mga reason na kailangan dalhin na siya, mga bata na may sipon sa clinic, Dr. Rio? Usually, pag ang bata ay may sipon at napansin niyo po na mataas yung lagnat at may tumutulong sipon din sa tenga, isa yan sa mga komplikasyon ng sipon. So, pwedeng may infection sa tenga, yung otitis media na tinatawag, kailangan ng ma-check up po yan kasi pwedeng may ibang problema na po sa tenga na naging cause dahil po doon sa sipon, naging komplikasyon na. Anything else? Dr. Arjeli? Well, syempre, mataas na lagnat. Fever as high as 39 degrees, lasting for more than 3 days. Kailangan na pong ipacheck yan. No? Baka mamaya iba mag-convulsion or nag-set in yung complications ng prolonged na pagsisipon ng bata. Anything else to add na babantayan nila sa bahay? And that dapat dalhin na nila sa clinic natin yung mga patients na may isip. Kung napansin niyo po na parang ang inyong anak ay hirap ng huminga o kaya ay humihingal, tama lang po na dalhin niyo na sila sa pinakamalapit yung doktor o kung talaga pong parang hirap na sa emergency room po ng isang ospital. Yes. Anything else you want to add? So may sipon, home remedies, may nabanggit na tayo mga saline, ganyan. Banggitin ko na ito commonly asked kasi is okay lang daw po ba na may pinapahid sa ilong? Alam nyo na po yung may mga mentholated products, okay lang ba lagyan sa ilong yung mga bata? Kasi kung allergy, lalo siya magti-trigger ng hatching. So hindi ko rin ina-advise. Not recommended. And then, Dr. Arjun? Yes, added to that, no. So, certain products, particularly the mentholated products, can cause complications like lipoid pneumonia, no. So we should really be aiming at the cause of the problem, no, rather than treating yung symptoms muna. So it's very, very important really to consult yung inyong pediatricians and let them identify kung ano yung pinanggagalingan ng sipon ng inyong anak.
And from there, they can already pattern kung ano yung ibibigay nilang gamot based on their findings. Okay. So, with that, pag-usapan naman natin ngayon yung mga prevention. Prevent ba talaga natin magkasipon? Parang hindi naman. No? Pero siguro parang hindi kumalat o lumala. Dr. Martini, tips for the parents? Of course, what we've learned from the pandemic is hand washing really is the key. No, tinuturo pa rin yan sa mga children. And then, pero hindi yung yung sinispray yung alcohol. It's really hand washing with soap and water. No? Iwas sa exposure sa ibang may sakit. Social distancing. Alam na natin, no? Pag merong sipon, cover, pwedeng mag-mask, cover mouth and nose when coughing and sneezing. Diba sa sleeve, tinuruan na yung mga bata. Kung may sipon si baby, wag mo nang papasukin sa school para hindi makahawa. And of course, vaccination. Vaccination works. So, with regards to vaccination, importante na makompleto natin, especially yung expanded program of immunization na binibigay ng health center. Tapos may booster po yun. And then starting 6 months old, ay flu vaccine. And then yearly na po yun. So, I think that's about it, no? With regards to sipon. Yes. Marami na po kayo matututunan dun pa lang. Hindi na kayo magpapanik. So, you know when to bring your children to the pedia. And the key takeaways natin dito, no, it's, syempre, sipon is common. Talagang lahat tayo dumadaan dyan. Viral, bacterial, alam na natin. Ano yung allergic. Tapos alam na rin po natin ang common medications, and then do not self-medicate, no? Especially with children below 2 years old, especially mga 6 months and below. Pag kung bili ng kung ano-anong gamot, magpa-check up na lang. Kasi kung anong gamot may kapitbahay may not work for your child, no? Kakaiba ang reason. No? Yes. Okay. Yes. Anything else that you want to add? Well, of course, we want to thank you to our leaders this afternoon, no, for this lively discussion on sipon. And we invite everyone to follow our episodes on our podcast. So thank you very much on behalf of the PPS NCR Cluster 5. Thank you. Thank you. Thank you.